Magandang oras, magandang araw mga kababayan, mga katiyats. Napakaganda ng ating video ngayon dahil ang balitang ito ay nagpapahayag na tumaas na ang ating tinatawag na economic growth rate ng Pilipinas. Umabot na ito sa 7.5% ang pagtaas ng economic growth. Ibig sabihin, papunta na tayo sa magandang destinasyon at hindi lang yan, ang ating taxes collection ng 2024 ay umabot sa 600 billion pesos. Ito ay dahil sa alas ni PBBM, ang tinatawag na Trump card. Ito ay walang iba kundi si Ralph Recto, ang Secretary ng Finance. Narito ang ulat, atin panuurin. Tax revenue collection in 2024. The Finance Department expects the full year figure at 606 billion pesos after collections hit 555 in November. As a percentage of GDP, the emerging revenues will climb to 16.7%, the highest in the last 27 years. And our emerging non-tax revenue for 2024 are expected to reach 606.6 billion, the highest ever recorded. Ang Trump card ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi mo namamalayang hinuhubog ang ekonomiya ng Pilipinas. Ayan, so ito nga, si Ralph Recto, napakagaling na ekonomista ito. Imagine nyo ay ang ating economic growth rate noong 2023 ay nasa 5%. Ngayon, 2024 ay tumaas, umabot ng 7%. At ang target niyan ay kapag aabot tayo ng 10% sa ating economic growth rate, ay tayo ng pinakamataas na growth rate sa ating mga karatig bansa. Ang Vietnam, ang Cambodia, ang Malaysia, Indonesia ay humahabol na yan sa atin maliban sa Singapore. Kaya nasa middle na tayo, kalagitnaan na tayo ng growth rate ng buong Asia. At baka sa target na 2028 bago umalis sa pwesto si PBBM, bago ito mag-retire sa kanyang pwesto, ay nasa magandang status na, nasa magandang podium ang Pilipinas. Wow, napakagandang balita ito. Hindi lang balita ito, talagang totoo. At ang channel na kinuha natin ng news na ito ay walang iba kundi ang channel UNTV. Kaya legit na news ang isang ito, at hindi lang Ralph Recto yung nagsalita dyan. Napakagaling na tao. Kaya pala ginawa ito ni PBBM, magaling ngayon lang nangyari sa Pilipinas na tumaas ang economic growth rate. Ibig sabihin, maganda na ang ekonomiya ng Pilipinas. Ay unti-unti na tayong bumangon. Tama nga yung kasabihan na ang Pilipinas ay unti-unti lang bumabangon. Okay, balik tayo sa video, courtesy sa atin ng Sa Inyong Araw. Trump card ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi mo namamalayang hinuhubog ang ekonomiya ng Pilipinas. Sa mundo ng ekonomiya, bihira ang pangalan na agad na sumasagi sa isipan kapag pinag-uusapan ang tagumpay ng isang bansa. Pero alam mo bang may isang tao na tahimik ngunit epektibong naglalatag ng pundasyon para gawing upper middle class economy ang Pilipinas? Ang sagot, Ralph Recto. Pero paano at bakit siya ang trump card ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr.? Hintayin mo dahil ang sagot ay maaring magulat ka. Una, isipin mo ang 555.30 bilyong piso. Hindi ito basta-bastang numero. Ito ang non-tax revenues na nakolekta ng Department of Finance sa ilalim ng pamumuno ni Recto hanggang Nobyembre 2024. Mas mataas ito ng 45.6% kumpara noong 2023. Pero hindi lang ito tungkol sa mga numero. Ito ay tungkol sa mga oportunidad na binuksan, mga proyekto sa infrastruktura, mas mahusay na healthcare at suporta para sa mga nangangailangan, pagiging tactical. Pero ang mga GOCC dividends ay tinaasan mula 50% patungong 75%. Dagdag pa rito, pinakilos ni Recto ang mga unused na pondo ng gobyerno para tiyaking walang nasasayang na resources. Ito yung maganda kasi kapag may nakita silang ahensya na mayroong dormant na pondo, ibig sabihin yung hindi ginastos. Kung hindi ginagastos yan, mapunta sa mga bulsa yan. Kung hindi maliquidate, ay mapunta sa mga bulsa. Kasi may taon lang yan na expiration. Kaya ang ginawa ng PhilHealth noong kapanahonan ni Digong
ay hindi nila ginastos yung pera ng PhilHealth. Umabot ng 600 billion hindi ginastos ng PhilHealth. Kaya yun, na-booking. Hindi ginastos dahil utos ni Digong na huwag niyong gastusin PhilHealth kasi kukunin ko yan. Ganyan yung style ni Digong. Hindi katulad ni PBBM, kapag mayroong nakitang mga ahensya ng gobyerno na yung kanilang budget ay hindi nagalaw o hindi man ginamit, ay kukunin yun ng gobyerno kasi hindi ginamit at ilagay sa magandang project. Kaya yan, ito yung style ng PBBM government na kakaiba sa lahat. Kasi nagmonitor sila kung sino yung may mga pundo na hindi ginamit or sumobra, ay kukunin nila yan. Ang iba dyan ay mapunta sa Maharlika Fund. Yung Maharlika Fund, doon nilalagay yung mga sobra-sobra sa mga ahensya ng mga budget. At pagdating ng panahon ay hindi na tayo mangungutang dahil sa Maharlika Fund ni PBBM. Okay, so napakagandang balita ito. Hindi ito gawa-gawa. Baka meron na namang DDS na magagalit sa balitang ito. Tayo ay nasa, ano na pala tayo, middle class economy. So ibig sabihin hindi tayo yung pinakapobre. Middle class na Iba ka sa 2027, 2028 ay malampasan natin ang middle class economy. Baka matulad na tayo sa Indonesia. Yan ay kung walang manggugulo kay PBBM. Kasi magaling na mga tactical doon na mga pag-iisip Ralph Recto, PBBM. Kaya pala Trump card Trump card, alas na alas. Magaling pala ang strategy nitong Ralph Recto. Okay, balik tayo sa video. Ang resulta, isang makasaysayang 606.6 bilyong piso ang inaasahang koleksyon para sa buong taon. Habang ang ibang bansa sa Asia ay nahirapang makasabay, ang Pilipinas ay bumida sa average na 5.8% na economic growth sa unang tatlong quarter ng 2024. Oo, mas mabilis kaysa Malaysia, Indonesia at maging ang China. Ano ang lihim? Robust capital formation at matinding paggasta ng gobyerno sa tamang lugar. Salamat sa matibay na direksyon ni Recto. Paano nila nagawa ito? Ang sagot ay nasa mga kamay ng matatalinong patakaran at desisyon. Tila imposibleng pababain ang inflation sa gitna ng pandaigdigang krisis, pero bumaba ito mula 6.0% noong 2023 patungong 3.2% sa pagtatapos ng Nobyembre 2024. Ang sikreto, Executive Order 62 na nagbaba ng import tariff sa bigas at nagbigay daan sa mas murang presyo. Ito, balikan nga natin tong bigas. Ito yung kinakagalit ng mga DDS yung sinabi na gawing 20 pesos. Magawang 20 pesos yan kapag ang inflation rate sa buong mundo ay bababa rin. Imagine, magkano ba ang angkat natin ng per kilo ng bigas sa Vietnam at China, di ba? Makakabili ba tayo ng 20 pesos na kilo ng bigas sa dyan sa Vietnam, sa China? Hindi. Paano natin gawing 20 pesos pagdating sa Pilipinas? Inaangkat yan Ang ating mga local rice ay kasya lang talaga sa mga local farmers. Doon lang yun sa kanilang lugar binibenta. Ang local rice ay halos hindi na yan umabot sa ating mga public markets. Ang nasa public markets yung mga bigas na biya yung alam nyo yung biya rice, biya bunda, yung ganyan ay 58 pesos ang kilo niyan At ang angkat natin niyan sa China, kung saan man yang galing na lupalop, ay nasa 40 pesos per kilo. Kaya hindi pwedeng gawing 20 pesos. Kung kayo'y utak ng ekonomista, alam nyo yan. Yung prediction lang yun ni PBBM na baka bababa ang kilo ng bigas sa pandaigdigang bilihan, ay ibaba niya. Check this out. Meron pala tayong kadiwa center katulad ng ginawa ng ama ni Apo Lakay. Meron tayong mga kadiwa store, kadiwa center. Yan ay diyan binibenta ng gobyerno ang mga bigas na nasa 30 pesos kilo lang ang kilo ng bigas sa kadiwa. Kaya bisitahin nyo ang mga kadiwa center
sa inyong lugar kasi mura lang ang kilo ng bigas. Pero ang mga bigas dyan ay limited. Kasi ang mga kadiwa na yan ay galing yan sa local rice dealer natin, yung mga farmers natin na dito lang sa Pilipinas. Kaya mura yan, pero limited. Kaya pagdating nyo doon, ubos na. Kaya yan palagi ang abangan nyo kung sino man ang malapit sa mga kadiwa store ng gobyerno, ay doon kayo mag-abang bigas na mura. Nasa 30 kilo lang, 30 pesos per kilo mahigit sa kadiwa. Okay, dito sa amin wala akong nakitang kadiwa eh. Kaya yan ang abangan nyo. Ang bigas natin ngayon na kinakain natin, China yan, tsaka Vietnam. Vietnam ang malakas mag-export ng bigas. Kaya tayo Pilipinas, binibili ni Cynthia Villar lahat ng mga rice field eh. Basta't may makita yung mga bilyar na rice field na nakatiwangwang, bibilhin eh. Kaya wala nang taniman, inubos na ng mga bilyar. Yan ang totoo. Kaya mayaman ang mga bilyar kasi binibili nila ng mura kasi hindi pa develop eh. So rice field, mura lang yan na lupa eh. Kaya yan ang binanatan nila bilyar pagbili, and then i-develop nila into a housing or subdivision, ibibinta ng mahal. Kawawa ang mga farmer at kawawa ang bayan natin. Kaya wag niyong isisi kay PBBM ang pagmahal ng bigas, isisi niyo kay Cynthia Villar. Siya yung bumibili ng mga rice field eh. Tapos sinimento, ginawang subdivision. Oh, yun ang sisihin nyo bakit tumaas ang bigas sa Pilipinas, kasi wala tayong local na bigas. Ang local na bigas natin ay kasya lang sa nagtanim, sila lang yung kumakain. Okay, balik tayo sa napakagandang balita. Pero hindi tumigil doon. Naglunsad ang gobyerno ng mas maraming kadiwa stores para tiyaking abot kaya ang presyo ng mga pangunahing bilihin para sa lahat. Ang tanong, bakit si Ralph Recto? Ano ang mayroon siya na wala ang iba? Ang sagot ay nasa kanyang kakahayang magplano ng may pangmatagalang pananaw. Hindi lang ito tungkol sa pagtaas ng revenue. Ito ay tungkol sa paggamit ng bawat piso ng may kahulugan. Therefore, siya ang naging sandigan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa paglalakbay patungo sa pagiging upper middle income country status natin sa susunod na taon. Wow. Sa 2025, inaasahang maaabot ng Pilipinas ang upper middle income status, pero hindi ito mangyayari kung walang matatag na lider tulad ni Recto. Sa ilalim ng Create More Act, mas maraming negosyo ang hinihikayat at mas maraming dayuhang pamumuhunan ang pumapasok. Ang resulta, isang ekonomiyang handang humarap sa anumang hamon. Pero teka, ito ba ang katapusan ng kwento? Hindi pa, dahil sa dedikasyon ni Recto, hindi lang ito tungkol sa numero o patakaran. Ito ay patungkol sa pagbibigay ng matatag, maginhawa at panatag na buhay para sa bawat Pilipino. Wow, nako. Tumayo yung balahibo ko sa sa may patilya at dito sa likuran. Ganda ng balita. Talagang totoo ito. Mismo, galing sa bibig ni Ralph Recto eh. Yung nakolekta natin na revenue, 2023, 500 billion. Ngayong 2024, 6.6, hindi lang 600 6.6 600.6 billion pesos. Pinakamataas sa lahat sa history ng Pilipinas sa pagkolekta ng taxes revenue. At yan ay non-taxable. Hindi na yan itatax pa. Yan na yan. Kaya yung 600 billion na yan, napakaraming pwedeng gamitan. Ang parts of 600 billion, siguro yan na yung pambayad sa mga utang natin by next year. At hindi lang, ay maraming pa tayong makukulikta. At yung mga ahensya na nagtatago, hindi ginagastos yung pondo nila, ay kukunin yun ni PBBM para ilagay doon sa mas magandang proyekto. Kaya mabilis tayong umangat ang ekonomiya dahil sa mga strategy na ito. Ngayon, ikumpara nyo kina Digong, anong ginagawa nila? Di ba? Wala eh. Ginagastos lang yung mga pera, tapos gumagawa sila ng mga propaganda. Kaya yung mga DDS, nabudol-budol yung isip dahil sa sobrang paniniwala nila. Ngayon, unti-unti nang nahubaran ng maskara ang mga pamilya na yun.
at nakikita na ang tunay nilang ginagawa sa Pilipinas. Nilulubog sa Kumunoy. Kay PBBM, umaangat tayo, klarong-klaro. Kahit tingnan nyo sa ibang vlogger sa ibang bansa, makikita nyo doon, 7% growth rate ng economic ng Pilipinas. Sa mga vlogger yon ng mga Amerikano, hindi Pilipino. Okay, napakagandang balita. God bless the Philippines. At maraming salamat kay PBBM at sa kanyang alas, Ralph Recto. Ako'y magpaalam na huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel para palagi kayong updated. Maraming salamat po.